Magandang araw. Ako po si Robin. At meron akong kwento na nais ibahagi sa inyo. Paano kung ang tagabantay ng mga yumaong mahal mo sa buhay ay siyang nagbabantay sa lakay? Ipagkakatiwala mo ba? Taong 1970, Visayas. Noong mga panahong yon, hindi pa masyadong maunlad ang lugar namin sa bahaging yon ng Visayas. Yon ay larawan ng lugar na nababalot sa katahimikan at kagandahan. Isa nga pala akong pulis. Pulis na may sinumpaang tungkulin sa aking nasasakupan. Ang tungkulin ko ay panatilihing payapa at ligtas ang isang lugar. Good morning, SPO4 Police Executive Master Sergeant Robin Dayanan, sir. Sir, I'm proud of you po, sir. Sabay saludo ni Tado sa akin. Natawa naman ako sa kaibigan ko, lalo na sa pagsasalita niya ng Ingles. Bata pa lang kami ni Tado, magkakasama na kami. At kahit magkaiba ang estado ng aming buhay, hindi yun naging hadlang para kami ay maging magkaibigan. Hindi tulad ko, si Tado ay hindi nakapagtapos ng high school. Maaga siya nagbanat ng buto para matulungan ng kanyang mga magulang. English yun ah. Wag ka, 1 linggo kong pinag-aralan yun. Tsaka 3 buwan. Natawa naman ako sa sinabi ng kaibigan ko. Alam kong nagbibiro lang siya dahil nakaabot naman siya hanggang 3 taon sa high school. Dahil lang talaga sa hirap ng buhay, kaya siya nahinto. Maaga rin kasing naulila si Tado sa ama. Namatay yun nang siya'y 9 na taong gulang pa lang. At ang pinaniniwala ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay ang pag-atake ng aswang. Maaga akong na-promote sa aking posisyon. Maliban sa hindi masyadong maraming pulis sa aming lugar, nakitaan rin nila ako ng kasipagan at dedikasyon sa aking tungkulin. Hindi itong gusto ng aking ama, sapagkat may nakalaan daw talagang tadhana sa balikat ko na aking tinanggihan. Labag man sa kanyang loob, hinayaan na lang niya ako sa aking gusto. Kumusta na nga pala si tatay? Ay, siya nga pala. Eto, ipasalubong mo sa kanya. Magkano yan? Babayaran ko na. Pinagtawanan lang ako ng kaibigan ko at sinabi niya sa akin na libre lang daw yun. Nahiya naman ako dahil palagi na lang niya ako nililibre ng ulam. Kaya minsan, hindi na ako dumadaan sa kanya kasi napapagastos lang siya dahil sa akin. Hindi madali ang kumita ng pera, tapos bibigyan niya lang ako ng libre. Kaya nahihiya na ako minsan duman dito eh. Palagi mo akong nililibre. Tulig, hindi ikaw ang nililibre ko kundi si tatay. Kaya pwede ba huwag ka na magdrama dyan? Natawa na lang ako at napailing na lang. Nasa ganun kaming tagpo nang mag-umpukan ng mga tindera sa kanto. Napakunot pa ang mga noo namin ni Tado na nakatingin sa kanila. Sinabihan ko ang kaibigan ko na babalik ako. Aalamin ko lang kung ano ang problema. Nang makalapit na ako, tinanong ko sila kung ano ang nangyayari. Napabuntong hininga naman si Aling Nora. May binungkal na patay sa sementeryo, bawas-bawas na ang katawan at wala na rin ng laman loob. Parang winakwak ng kung anong halimaw ang katawan. Huwag ho kayo mag-alala. Itatawag ko to sa headquarters. Pagkasabi ko nun, bumalik na ako sa aking kaibigan. Nagtanong naman siya kung ano na naman ang pinagchichismisan ng mga tindera. Napabuntong hininga pa ako, tsaka napatingin muna sa mga nag-uumpukan. May patay daw sa sementeryo na winakwak ang katawan. Bawas-bawas din daw ang mga parte, pati laman loob. Abay, sino namang loko-loko ang gagawa nun? Pati sa patay kung ano-anong ginagawang kalokohan. Hay naku! Hindi na lang ako umimik. Napatingin na lang ako sa mga tindera at tinawagan ang aking mga kasamahan sa headquarters para sabihin ang tungkol sa naturang insidente. Nagpaalam muna ako kay Tado at sinabing idadaan ko muna kay tatay sa bahay ang ulam na binigay niya. Nagpasalamat na rin ako na kanyang ikinatango. Tunay ngang wakwak ang katawan ng patay na kinilalang si Ignacio Capote. Kakalibing lang nito kahapon
Talagang winarak na kung sino mang halimaw ang kanyang tiyan at inalis lahat ng lamang loob. Napatingin pa ako sa aking kasama nang sabihin niyang kawawa naman ang patay dahil patay na nga raw, lalo pang pinatay. Ilang sandali pa, napalingon naman kami sa aming likuran. Nang may papalapit na nagiiyakan, walang iba kundi ang pamilya ni Mang Ignacio. Pinigilan sila ng mga kasamahan ko. Sinabihan na huwag lumapit dahil maaaring makakuha sila ng bakterya mula sa bangkay. Ilang sandali pa, nakita naman namin ang papalapit na sepulturero. May dala yung mga kagamitan at semento. Bago lang ang sepulturerong yon. Nagretiro na kasi si Mang Ubling dahil matanda na at hindi na pinapayagan ng mga anak na magtrabaho pa sa sementeryo. Magandang araw po. Kayo ho ba yung bagong sepulturero? Ay, magandang araw din ho, sir. Opo, sir. Kakasimula ko lang ho ngayong araw. Mukha hong malas ang unang araw niyo. Napangiti naman ang bagong sepulturero na nagpakilala bilang Mang Jose. 48 anyos at galing pa umano siya sa kabilang panig ng Visayas. Anya, masyadong mahirap sa lugar nila kaya siya nagpasyang lumipat dito sa amin para makipagsapalaran. Sir, sino kaya ang gumawa nito sa patay? Abay, kawawa naman. Anya, habang sinisemento ng nicho ni Mang Ignacio, naipasok na kasi ang katawan ng kawawang matanda. Napatingin pa akong muli sa kanya nang sabihin niya na baka ang may kagagawan nun ay ang mga antingero na nangunguha ng tuway-tuway. Ayon sa kanya, malapit pa naman na ang undas at yun daw umano ang panahon kung kailan malakas ang tuway-tuway. Kung tuway-tuway lang ang kinuha ng antingero, ba't pati parte ng katawan at laman loob na wala? Napatingin na lang ako sa isa kong kasama nung sabihin niya na baka aswang ang may gawa. Napahinto naman bahagya si Jose at napatingin sa kasama ko. Pagkuway natawa siya tsaka napailing at muling binalik ang atensyon sa ginagawa. Ay, nako. Totoo po ba yung mga aswang? Ang tagal ko na sa mundong ito wala pa ako nakikita ni isa sa kanila. Muli kaming napatingin sa kasama ko nang sabihin niyang baka totoo nga dahil imposible naman daw na aso ang may gawa nun at wala naman umanong mababangis na hayop sa lugar namin na pwedeng kumain ng laman ng tao. Malabo rin umanong may maligaw na baboy ramo sa sementeryo dahil wala namang gubat sa paligid. Pasasaan ba't mahuhuli rin ang gumawa niyan? Kung sino man siya o anong uri pa siya, pagbabayaran niyang kasalanan niya. Hindi umimik si Jose at nagpatuloy na lang sa kanyang ginagawa. Nang matapos siya, nagpaalam na kami at binilinan pa siyang mag-ingat sapagkat maaaring nasa paligid lang ang salarin. Nagpasalamat naman siya sa akin at sinabihan akong ako'y mag-iingat din. Hindi umano madali ang aming trabaho, lalo na't parating masasamang loob ang aming nakakalaban. Kinagabihan, sinabi ko sa aking ama ang nangyari sa sementeryo. Napabuntong hininga na lang siya at pinagpatuloy ang kanyang ginagawang trabaho. Ang aking ina naman at kapatid, abala sa kusina para maghanda ng aming hapunan. Baka umano ang tingerong may gawa nun. Nanguha ng tuway-tuway tapos winakwak ang laman. Ano naman ang kukunin ng antingero sa tiyan ng patay? At ba't bawas ang ibang parte ng katawan? Napapailing na saad ng aking ama. Tinawag niya ang aking ina at nakisuyo siyang iabot sa kanya mga ugat ng halaman sa basket. Gagawa raw siya ng gamot at mga pangontra sa aswang. Napatingin pa siya sa akin nang sabihin kong malabo naman na magkaroon ng aswang at hindi naman totoo ang mga yon. Ay nako, kung pinili mo lamang sanang... Tay, napag-usapan na natin ang tungkol sa bagay na yan. Alam niyo ang gusto ko. At saka, alam niyo namang hindi ako naniniwala sa mga aswang na yan. Ay, sinabi mo Kaya hindi mo alam ang pinagkaiba ng aswang at tao. Hindi mo kasi yun tinatanggap. Hindi mo tuloy alam kung aswang na ang kaharap mo o hindi. Napatayo na lamang si ama at pumasok sa kanyang silid. Ako naman, napabuntong hininga na lang dahil sa ginawa niyang pakikitungo sa akin. Nagbago rin si ama
Buhat nung tanggihan ko ang kanyang pakiusap na akong humalili sa kanya bilang antingero. Nauunawaan ko ang kanyang nararamdaman. Ang akin lang, unawain din sana niya ang aking desisyon dahil hindi pa ako handa para sa ganong tungkulin. Nasa ganon akong tagpo nang lumapit ang aking ina. Hinawakan niya ako sa aking kamay at ngumiti. Anya, unawain ko na lang daw ang aking ama. Sabi pa niya, maiintindihan din naman ni ama ang aking pasya at alam niyang mauunawaan ko rin kung anong nakatakda para sa akin pagdating ng tamang panahon. Kinabukasan, maaga akong pumasok sa trabaho. Nagtataka ako sa ginawang pag-uumpukan ng mga kasama ko. Tinanong ko sila kung anong nangyari. Agad naman silang tumayo ng tuwid at sumaludo sa akin. Sinabi ng isa sa aking mga tauhan na may isa na namang bangkay ang natagpuang wakwak ng tiyan sa sementeryo. Katulad din daw yon ng nangyari sa bangkay ni Ignacio Capote. Nagtungo kami sa sementeryo para makita ang insidente at naabutan namin ang sepulturero na napapailing habang nakatingin sa patay. Binati naman niya ako nang makita niya ako. Tangulang ang tugon ko sa kanya at napatingin sa patay na wakwak na naman ang tiyan. Napatingin ako sa tauhan ko nang sabihin niyang tila napapadalas na ang ganitong insidente at sinong masamang tao ang gagawa nito sa mga patay. Mang Jose, wala ho ba kayong napapansin na kakaiba rito? Ay wala naman ho sir, kasi hanggang alas 4 lang naman ako ng hapon dito. Tapos umaga na ho ulit ako bumabalik. Nagulat na nga lang ho ako nung may patay na namang nakalabas sa nicho eh. Napatango na lang ako at inutos na lang kay Mang Jose na ibalik ang patay. Nag-atungal pa siya na kung sino man ang gumagawa nito ay namimirwisyo na. Sana umano mahuli ng salarin. Hindi lang naman ang patay ang kawawa. Maging siya raw na palaging doble na ang ginagawang trabaho. Inutusan ko na lang ang aking mga tauhan na imbestigahan ang nangyari at susulat ako sa itaas na magre-request ako ng mga taong itatalaga sa pagmamatsyag gabi-gabi. Kakausapin ko rin ang mga tanod na kung maaari, magbantay din sila sa paligid para malaman na namin kung sino talaga ang salarin sa mga insidenteng nagaganap sa paghuhukay ng mga patay na wawakwakin ng katawan. Hindi mo rin naman masasabi tol na adik ang may gawa. Ano naman ang mapapala nila dyan sa mga patay? Saad ni Tado sa akin nang minsang nagawi ako sa bahay nila. Hindi siya nagtinda dahil sumama ang kanyang pakiramdam. Nag-utos muna siya ng taong magbabantay sa tindahan niya na hindi naman din ibang tao para sa kanya. Hindi na ako umimik at nakinig lang ako sa kanyang mga sinasabi. Alam mo, pakiwari ko, hindi na normal na taong gumagawa niyan tol. Baka aswang na. Natawa naman ako sa kanyang tinuran. Ngunit siya ay may tama lang na nakatitig sa akin. Seryoso ang kanyang muka. Nahinto ako sa pagtawa at napatikhim na lang. Sabay nagbitaw ng isang malalim na hininga. Totoo ba yan? Naturingan kang anak ng albularyo eh. Hindi ka naniniwala? Napapailing siyang tumayo para uminom ng tubig. Sinundan ko lang siya ng tingin. Maya-maya bumalik siya na namimilipit habang hawak ang kanyang dibdib. Magpatingin ka na kaya? Nagpatingin na ako. Aray ko, wala naman daw akong sakit. Eh, bigla-bigla na nga lang to eh. Kung ganun, pumunta ka kay tatay at magpagamot ka. Napatingin siya sa akin at napatango. Tumayo siya at kumuha ng kanyang jacket. Sinabi pa niyang samahan ko siya dahil medyo nahihilo daw siya. Bagay na hindi ko naman tinanggihan. Isinakay ko siya sa aking sasakyan. Kinantsawan pa niya akong yayamanin daw ako. Bagay na tinawanan ko lang at sinabing hindi ko pagmamay-ari ang sasakyan dahil pinapagamit lang sa akin yon ng munisipyo. Pagdating namin sa bahay, agad namang inasikaso si Tado ng aking ama. Ginamot siya nito at napag-alamang nabati siya ng isang tao. Hindi naman daw noon sinasadya. Nataon lang na natuwa siya kay Tado. Pinainom siya ni tatay ng halamang gamot at pinahira ng langis
Nagsuob din siya na may asin at langis at mga halamang gamot. Binalot siya ni ama ng pulang tela hanggang sa pagpawisan siya ng husto. Dahil doon, medyo gumaan ang pakiramdam ng aking kaibigan. Sino ba naman kasing pinaandaran mo ng makamandag mong sense of humor, ha? Nausog ka tuloy. Sa dami ng bumibili sa akin, ay nako, hindi ko na matandaan kung sino sa kanila. Nasa ganon kaming tagpo nang biglang may bisita kami na hindi inaasahan. Napatayo ako agad nang siya'y aking makita, habang si Tado naman natatawa habang nakatingin sa akin. Napangiti siya at binati ako. Ganon din naman ako sa kanya. Ngunit ramdam na ramdam ko ang kakaibang saya sa puso ko nung siya'y aking masilayan. Magandang araw, Sir Robin. Nandyan po ba si Taigi mo? Uy, grabe ka naman makasir sa akin. May po pa, ha? Oo, nandito. Sandali, tatawagin ko lang. Pasok ka muna, Amanda. Maupo ka. Nagpasalamat naman si Amanda. Narinig ko pa siyang binati si Tado habang papasok ako sa kusina. Naabutan ko naman si tatay habang nagkakape. Tay, hinahanap po kayo ni Amanda. Sige, susunod ako. Sa malamig na tono ng kanyang pananalita. Napabuntong hininga na lang ako at bumalik sa sala. Naabutan ko pa sina Tado at Amanda na nag-uusap. Hindi pa man ako nakakaupo ay lumabas na si tatay. Agad namang tumayo si Amanda at nagmano sa kanya. Napangiti naman ako habang nakatingin sa dalaga. Talaga kasing napakaganda ng kanyang muka. Napadalaw ka, Iha. May problema ba? Taigi mo, pwede niyo po bang puntahan si Papa? Palagi kasi niyang sinasabi na may nakikita raw siyang aswang. Sa sinabi niyang yon, nagkatinginan kami bigla ni Tado. Napabuntong hininga naman si ama at sinabing kukunin lang niya ang kanyang kagamitan. Agad naman akong tumayo at sinabi sa kanya na sasama ako. Ngunit isang malamig na tingin lang ang kanyang tugon sa akin bago siya pumasok sa kanyang silid. Medyo napahiya naman ako sa ginawa ni ama, ngunit hindi ko na lang pinahalata. Nang makalabas siya, sinabi ko ulit na sasama ako. Humarap siya sa akin, ngunit wala akong nakikitang kahit na anong emosyon mula sa kanyang mukha. Ang mga titig niya, kasing lamig ng kanyang pakikitungo sa akin. Hindi ba't hindi ka naniniwala sa mga aswang o maligno? Bakit ka sasama? Makukontra mo lang ang gagawin ko. Tayo na, Amanda. Nagpaalam pa sa amin ni Tado si Amanda na tanging pagtangulang ang aking naitugon. Napaupo na lang ako at nagbitaw ng isang napakalalim na buntong hininga. May bahagi pa ng isip ko na nagtatanong kung ano bang pwede kong gawin para muling bumalik ang dating pakikitungo sa akin ng aking ama. Hayaan mo na lamang muna si Tatay Gimo. Lilipas din yan, tol. At may punto naman yung sinabi niya. Makokontra mo lang kung anong gagawin niya. Samantala, abala naman ang aking mga tauhan sa pagbabantay sa sementeryo. Nagtulong-tulong ang kapulisan at ang mga tanod sa pagmamatsyag. Nakapaligid kami lahat sa sementeryo. Ngunit natapos ang gabi ay hindi namin nahuli ang nasabing salarin. Sinabi ng aking mga tauhan na baka nalaman ng salarin na kami nagmamatsyag, kaya naman hindi siya nagpakita ngayon. Ano? Nakita niyo ba yung nanghuhukay ng patay? Tanong sa akin ng aking kaibigan habang kasalukuyan kaming nasa tindahan niya. Napabuntong hininga naman ako at sinabi sa kanya na buong magdamag kaming nagbantay, ngunit walang salarin na nagpakita sa amin. Napailing naman siya at sinabi na malakas ang kanyang kutob na hindi tao ang gumagawa nun, kundi isang aswang. Sige, mauna na ako't baka mahuli ako sa trabaho. Habang ako ay naglalakad, namataan ko si Mang Jose papasok sa sementeryo. Napakunot ang aking noo dahil anya hanggang 4:00 lang siya. Lihim ko siyang sinundan papasok. May pagkakataon pa nga na nawawala siya sa aking paningin. Nung muli ko siyang makita, nandun na siya sa kabilang bahagi
kaya dali-dali ko siyang sinundan. Nakita ko siyang napahinto sa isang nicho na kalilibing lang. Kinuha ko ang aking baril at dahan-dahang lumapit sa kanya. Nang makalapit ako, nagulat pa siya sa akin. Nagulat din ako sa reaksyon niya nang ako'y kanyang nakita. Nanlaki ang kanya mga mata habang nakatingin sa hawak kong baril. Ay, sir, sandali lang ho. Bakit ho? Taas kamay niyang saad. Agad ko namang binaba ang baril ko at sinabi sa kanya na huminahon lang siya. Habol hininga siyang nakatingin sa akin. Ako naman, agad na tinago ang aking baril at humingi ng pasensya. Napatingin ako sa mga dala niyang kagamitan sa pagsasemento. Ano pong ginagawa niyo rito? Sinimento ko to na maayos, sir. Alam nyo na po, kalilibing lang. Bilin din ng may-ari na simentohing mabuti. Napatango ako at nanghingi ng pasensya. Nasinagot naman niyang nauunawaan niya dahil maging siya ay palagi na ring nababahala. Nagpaalam na ako sa kanya at sinabing siya ay mag-iingat. Napatingin rin siya sa akin at sinabihan akong mag-iingat din. Umalis na ako nung sandaling yon, ngunit napatingin pa ako sa kanya. Paglingon ko, nanatili lang siyang nakatayo at nakatingin sa akin. Kumaway pa siya bahagya na ikinatango ko na lang. Pagdating ko sa headquarters, tila wala ako sa aking sarili. Hindi ko na nga naramdaman na may isang babaeng nagwawala sa information noong mga sandaling yon. Hindi ko rin napansin kung sumaludo ba sa akin ang mga tauhan ko. Ilang beses na rin nila akong tinawag ngunit wala akong naririnig. Napapitlag na lang ako nang may humawak sa aking balikat. Napatingin ako sa kanya. Tinanong niya pa ako kung ayos lang daw ba ako. Animoy, wala ako sa aking sarili. Humingi lang ako ng paumanhin at sinabing marami lang akong iniisip. Napabuntong hininga na lang ako nang sabihin nilang may babaeng inireklamo ang mga kabarangay namin dahil nag-amok ito sa palengke. Napatingin naman ako sa babae at halatang may kaya yon sa buhay. Napatingin sa akin ang babae habang nakangiti at dahan-dahan siyang lumapit. Ngunit sinabi ko sa aking mga tauhan na ikulong muna ang babae dahil may mahalaga kaming pupuntahan. Kailangan naming balikan ng sementeryo dahil may kakaiba akong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag. Habang papaalis na kami, nakita ko si Tado na nagmamadali. Kaya naman huminto ako at tinanong ko siya kung bakit. Meron kasi akong nakitang tao na papasok sa sementeryo. Agad kaming nagtungo sa naturang lugar. Tahimik lang kami pagdating doon. At hindi nga nagkamali si Tado dahil may isang nilalang na tila nagkakalkal sa isang nicho. Itinutok namin ang aming mga baril at sinabing itaas niya ang kanyang kamay. Napalingon ang nilalang at halos nanlaki ang aming mata sa aming nakita. Ang mga kasamahan ko naman halos masuka nang makita ang mga bituka na kinakain ng nilalang. Sa takot ng isa sa mga tauhan ko, binaril niya yon, ngunit hindi man lang yon natablan. Sumigaw ang aswang na agad namang ikinatakbo ng aking mga tauhan. Nagpaputok ako pero hindi rin yun tumalab sa kanya. Parang bakal lang yon na tumatalbog sa kanyang balat. Takbo! Aswang yata ay nakikita ko! Hindi siya tinatablan ng bala. Bilisan mo kung ayaw mong maging kinilaw. Walang hiya ka! Ba't baril yan dala mo? Mag-resign ka na lang kasi at sundin ang tadhana mo! Napatingin ako kay Tado at napaisip kung dapat ko na ba talagang tanggapin ang aking pagiging antingero. Handa na ba talaga ako? Sa paraang yun mo lang sila agad makikilala! Ano ka ba? Hindi na lang ako umimik. Ngunit sa nakita ko, mukhang tama nga si Tado. Walang ibang makakatalo sa aswang na yon, kundi isang antingero lamang. Nasa ganun kaming tagpo nang magsigawan ng mga kasama ko. Nasa harapan kasi ng presinto ang galit na aswang. Pagdating namin doon, agad kaming pumasok sa loob at isinara ang pintuan. Nagulat pa kami dahil nauna pa siya sa amin. Nakatingin lang kami sa kanya sa labas. Nang pagbabatuhin niya kami ng laman loob ng tao, nagsusuka pa kami dahil talagang nakakadiri ang kanyang ginawa. Nasa ganun siyang tagpo nang biglang may humagupit sa kanyang likod. Napaliyad pa ang aswang tsaka tumakbo ng mabilis.
Nagpalakpakan naman ang mga kasama ko nang makitang si Ama ang may gawa nun. Isa yung balbal. Hindi kalakas ang aswang pero may pagkatuso kaya mapanganib pa rin. Wika ni Ama. Ang mga balbal ay uri ng aswang na nagnanakaw ng katawan ng patay o kamamatay lang. Ang nilalang na yon ay pinaniniwalaan umanong kumakain ng karne ng patay na tao sa isang burol o kaya'y pagkalibing nito. Kapag sila ay nagnanakaw ng patay, pinapalitan nila ito ng katawan ng saging. Ang puno ng saging ay pinaniniwalaang nagmimistulang tunay na katawan ng patay sa mata ng mga tao na walang kakayahang makakita ng kababalaghan. Ngunit sa mata ng mga taong may kakayahan, puno ng saging ang kanilang nakikita. Malakas ang pang-amoy noon sa bangkay na tila pabango para sa kanila. Dahil patay ang kinakain nila, mabaho tuloy ang kanilang hininga. Kinabukasan, nag-usap kami ni Ama ng masinsinan. Sinabi ko sa kanya na pwede ko namang pagsabayin ang aking pagiging pulis at pagiging antingero. Nagliwanag ang kanyang muka. Napatayo siya at hinawakan ako sa balikat. Sa unang pagkakataon, muli kong nasilayan ng ngiti sa labi ng aking ama. Masaya rin ang aking ina at kapatid na nakatingin sa aming dalawa. Makalipas lang ang ilang sandali, isinagawa niya agad ang ritual ng pagsasalin. Anya, makakapagpahinga na rin siya sa panunugis sa aswang at ang panggagamot na lang ang kanyang pagtutuunan ng pansin. Habang naririnig ko ang orasyon ni Ama, umiinit ang aking katawan. Pakiramdam ko, may kung anong enerhiya akong nararamdaman na biglang bumalot sa aking pagkatao. Gamitin mo ito sa tama, anak. Kaya ako gustong isalin sa iyo ang aking pagiging antingero ay para mabantayan mo ang aking matalik na kaibigan, ang ama ni Amanda. Namatay na siya. Ingatan mo siya sa balbal. Tutulungan ka ng iyong bertud. Sa narinig ko, tila nabuhayan ako ng loob na mas tanggapin ng buo ang aking tadhana. At sinabi pa ni Ama na sa pamamagitan ng aking bertud, madali kong mararamdaman ang aswang sa gabi. Madali kong makikilala ang kanilang presensya. Dahil kilalang tao ang ama ni Amanda at mahalaga siya sa aming distrito, nagtalaga ako ng mga pulis na magbabantay gabi-gabi at isa na ako sa nagbabantay. Habang abala ako sa paglilibot sa paligid, nakita ko si Tado. Agad siyang lumapit sa akin at niyakap ako, tsaka sinabing pinagmamalaki niya ako. Nalaman daw niya kay tatay na tinanggap ko na ang aking tungkulin at nakita daw niya kung gaano kasaya si tatay at kung gaano niya ako ipinagmamalaki. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng saya, lalo na nang marinig kong ipinagmamalaki ako ni Ama. Nagpasalamat din ako kay Tado dahil sa kanya nalinawan ako. Inutos ko sa aking mga tauhan na huwag tutulugan ng patay at huwag iiwanan. Mabilis ang mga balbal dahil sa oras na makuha nilang bangkay, papalitan nila ito ng puno ng saging at ginagamit nila ang kanilang mahabang kuko upang matanggal agad ang damit ng patay. Balbal? Oo, at kailangan kong mahuli ang halimaw na yon. Habang nasa ganon kaming tagpo, nakita namin si Mang Jose sa hindi kalayuan. Nagmamadali siyang tumakbo papalayo nang makita ang mga kasamahan kong paparating. Nagkatinginan kami ni Tado at tila ba nagkaintindihan kaming dalawa na sundan siya. Paalis na sana kami nang makaamoy ako ng mabaho. Pinahinto ko muna si Tado at sinabi sa kanya na naririto lang sa paligid ang balbal. Tado, bantayan mo yung kabaong ng tatay ni Amanda. Saad ko, sabay takbo sa likod. Inihanda ko ang aking latigo na binigay ni Ama. Ayon sa kanya, ito umano ay gawa sa buntot pagi at suha na nilagyan niya ng pangontra. Ito umano ang kahinaan ng mga aswang. Kapag natamaan sila, maglalatay sa kanilang katawan ang bakas ng latigo kapag tumama sa kanilang balat. Umikot ako sa likod. Walang tunog ang hakbang na ginagawa ko. At di nga ako nagkamali. May nagmamatsyag na anak ng dilim. Napahiyaw siya nang bigla ko siyang hatawin ng aking latigo. Tinandaan ko kung saan siya banda tinamaan.
Nagulat ang mga naroroon sa lamay sa kalampag na narinig nila na animoy parang may pusang nag-aaway. Panay ang hiyaw ng balbal ngunit hindi ko siya tinantanan. Walang humpay ko siyang hinahagupit. Maririnig mo pa ang bawat pagtama ng latigo sa hangin patungo sa kanyang balat. Hindi ka man tinatabla ng bala, siguradong dila mo lang ang walang latay sa latigong to. Sigaw ko at walang habas ko siyang pinaglalatigo. Sinasanggapan niya ang aking mga hagupit at aktong lalaban ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makalapit. Naglabasan ang mga tauhan ko. Itinutok nila ang kanilang mga baril ngunit maagap ko silang sinaway. Ibaba niyo mga baril niyo! Hindi siya tinatabla ng bala! Napasigaw naman ang mga pulis at tumilapon nang tumakbo ang balbal at pinaghahawi sila. Natumba naman ang mga tolda sa lamay, pati ang mga lamesa at upuan ay nagsitumbahan. Tumakbo ang balbal papasok sa gubat. Hahabulin pa sana siya ng aking mga tauhan ngunit pinigil ko na. Kanila namang ipinagtaka. Huwag kayong mag-alala, naglagay na ako ng palatandaan sa kanya. Nasa ganon kaming tagpo nang lumapit sa akin si Amanda. Mababakas ang pag-aalala sa akin. Medyo nasiyahan naman ako sa nakita kong yun. Pakiramdam ko, mahalaga ako sa kanya. Napahawak pa siya sa aking braso habang nakatingin siya sa gubat kung saan pumasok ang aswang, tsaka humarap sa akin. Robin? Anong problema? Anong ingay yun? Napatingin muna ako kay Tado, tsaka muling napatingin sa kanya. Hinawakan ko siya sa balikat at sinabing wag nang mabahala sapagkat ako na ang bahala. Binilinan ko siya na kahit anong mangyari, wag niyang iiwanan ng kanyang ama. Kung maaari, wag niyang tutulugan. Pinaliwanag ko sa kanyang lahat na kanya namang ikinabahala. Nag-alala ko sa kanya, kaya pinakalma ko muna siya. Huwag kang mag-alala, Amanda. Nangako ko kay tatay na hindi ko pababayaan ang kanyang matalik na kaibigan. Napangiti naman siya at nagpasalamat sa akin. Nagulat pa ako nang bigla niya akong niyakap. Nanlalaki naman ang mata kong nakatingin sa kaibigan ko na ang lapad ng ngiti habang nakatingin sa akin. Pinandilatan ko siya ng mata dahil panay ang kanyang hagik-hik na parang tinutokso niya ako. Maya-maya, nakita naming paparating si ama at ang aking ina't kapatid. Dali-dali naman kaming lumapit sa aking ama at nagmano. Agad niya akong tinanong kung anong nangyari. Kinuwento ko naman sa kanya na sumugod ang balbal. Agad namang pinuntahan ni ama ang kabaong ng kanyang matalik na kaibigan para masiguro kung hindi ba napalitan ang balbal. Nakahinga siya ng malalim nang masigurong nasa maayos na kalagayan ng bangkay ng kanyang matalik na kaibigan. Anak, kailangan nating makita ang balbal na yon. Wala bang buhay na naitatalang biktima, kailangan pa rin siya mahuli. Kawawa naman ang pamilya ng mga patay. Tay, bukas magmamanman ako sa sementeryo. Napatango si ama. Anya, mag-iingat ako sapagkat hindi man ganun kalakas sa mga balbal, mapanganib pa rin sila. Kaya nilang pumatay kapag sa tingin nila ay nasa alanganin na silang sitwasyon at maging ang hapunan nila. Mas masarap para sa mga balbal ang laman ng taong kamamatay lang o kalilibing lang. Animoy isang masarap na ulam para sa kanila ang laman ng tao. Animoy isang bulaklak na sampagita o rosas ang katumbas ng amoy ng isang patay o kamamatay lang para sa kanila. Ang mga latay ng latigo ang palatandaan mo, anak. Kapag nakita mo yon, huwag mo nang palampasin ang pagkakataon. Opo, tay. Napatango naman si ama at tinapik ako sa balikat. Nagpaalam muna siyang pupuntahan si Amanda at ang kanyang ina. Napatango naman ako at sinundan na lang siya ng tingin. Nang makalapit siya sa mag-ina, agad na nagmano si Amanda kay ama. Napapitlag pa ako nang tapikin ako ni Tado. Napabuntong hininga pa siya nang makaharap siya. Handa ka na bang patayin yung balbal? Paano kung may pamilya yung aswang? Wala akong magagawa, tol. Kailangan kong gawin yon. Napatango siya at sinabing sasamahan niya ako bukas. Maaga siyang magbubukas ng tindahan nang sa ganon ay masamahan niya ako. Sinabihan ko pa siyang baka nakakaperwisyo na ako sa kanya, na kanya namang sinagot na kahit kailan ay hindi niya yon naiisip. Nagpasalamat naman ako sa kanya dahilan para ako'y kanyang akbayan at tapikin ang balikat. Pag uwi namin sa bahay,
Agad na nilagyan ng pangontra ni Ama ang aking latigo. Nanood lang ako sa kanya habang niriritwalan niya ang latigo. Umuusal siya ng mga panalangin na nakakakilabot pakinggan. Pakiramdam ko, maraming nakatingin sa akin sa tuwing nasasambit ko rin ang panalangin ni Ama sa aking utak. Kinabukasan, pagkatapos magtinda ni Tado sa palengke, nagpasama ako sa kanya. May nais lang akong tukuyin at siguraduhin. Nagpunta kami sa sementeryo at nakita namin si Mang Jose na nakatayo sa di kalayuan na tila may pinagmamastan. Nagulat pa siya nang tawagin ko ang kanyang pangalan. Napahawak siya sa kanyang dibdib habang habol ang hininga. Mukhang malalim po ang iniisip niyo ah. Ay, kayo po pala, sir. Nagulat naman ako sa inyo. Nang hingi naman ako ng paumanhin kung nagulat ko siya. Tinanong ko pa siya kung ano ba ang kanyang iniisip na tila napakalalim. Napatingin muna siya sa akin at pagkunway napatingin naman sa di kalayuan. Kanina ko pa po pinagmamasdan ang matandang yon. Pagturo niya sa matanda sa di kalayuan na amin namang sinundan ni Tado ng tingin, nakita ko ang isang matanda na nakamasid sa mga gumagawa ng lechon ng tatay ni Amanda. Hindi ito kumukurap at nakatayo lang habang nakatingin sa nicho ng tatay ni Amanda na sinisemento ng kanyang mga pinsan. Si Mang Simon, ang dating sepulturero. Kahit noon pa ay ganyan na siya. Napatingin naman si Mang Jose kay Tado habang ako ay pasimpleng nakatingin kay Mang Jose at hinahanap ang marka ng latigo sa kanyang mga balat. Ngunit ni isa ay wala akong mahagilap na palatandaan. Napatingin kami sa kanya nang magsalita siyang hindi kaya si Mang Simon ang nangangalkal ng patay dahil napapabalitang antingero umano ang matanda. Napatingin naman sa akin si Mang Jose nang sabihin kong hindi antingero ang naghuhukay ng patay kundi isang aswang na balbal. Nabakas naman sa kanyang muka ang pagkabahala. Hindi ko lang matukoy kung anong klaseng pagkabahala. Nababahala ba siyang baka manganib ang buhay niya sa balbal? O manganib ang buhay niya bilang balbal? Ano? Balbal? Ay, anong klaseng hayop ba yon? Lihim akong napangisi. Mukhang magaling magtago na balbal to. Ngunit malakas ang aking kutob na siya talaga ang aswang. Hindi po hayop, kundi isang aswang. Ay, nako, nakakatakot naman pala yan, sir. Delikado pala ang buhay ng mga anak ko. Nagpaalam siya sa amin. Anya, pupuntahan lang niya ang kanyang pamilya. Natatakot siyang baka mapanong mga ito. Sinabi pa niyang mukhang nagkamali pa siya ng lugar na pinuntahan. Mapanganib pala dito at hindi ligtas. Umalis siya. Hinatid lang namin siya ng tingin hanggang sa mawala siya sa aming paningin. Sundan natin, malakas ang kutob ko na siya ang aswang. Ha? Mamaya baka marami sila. Yari tayo dun. Napangiti ako at sinabi kay Tado na puntahan niya ang aking ama at susunod na lang ako. Aalis na sana si Tado nang nasa likod na namin si Mang Simon. Nakatitig lang sa amin ang matanda. Nagkatingin na naman kami ni Tado at muling tumingin sa matanda. Tutulong ako sa paghahanap sa balbal na yan. Tinanong ko siya kung bakit gusto niya makita ang balbal. Anya, kinain ito ang kanyang namayapang apo. Pinalitan ng balbal ng katawan ng saging. Kaya ganun na lang ang pagnanais niyang makita ang aswang. Sinabihan ko si Tado na magtungo sa aming bahay at ipaalam kay ama ang nangyari. Gusto niya lang masiguro kung tama ba ang aking hinala. Napatango naman si Tado at agad na umalis na. Kami naman ni Mang Simon, umalis na para sundan si Mang Jose. Nawawala si Mang Jose at hindi na rin namin siya nakita. Nagmanman kami sa paligid nang makita namin ulit si Mang Jose kasama ang kanyang pamilya. Narinig ko pa na nagtanong ang anak niya kung saan sila pupunta. Anya, aalis na sila dahil mapanganib na ang lugar na to para sa kanila. Kailangan na natin makalayo sa lugar na ito. Tinanong siya ng anak niya kung paano ang kanyang trabaho at sagana umano sila sa lugar na to. Hindi sila magugutom. Kapag lumipat sila ng ibang lugar, magsisimula na naman sila. Napatingin siya sa kanyang asawa nang magtanong ito kung ano ang dahilan kung bakit sila aalis. Sinagot naman ni Jose na malalaman na ang kanilang lihim.
Nagkatinginan kami ni Mang Simon sa aming narinig. Naisip kong ano kaya ang lihim na sinasabi ni Mang Jose. Bumulong sa akin si Mang Simon na walang duda na si Jose ang aswang. Nagmatsyag lang kami. Nung magtakip silim na, nagmamadali ang magpamilya na parabang may hinahabol na oras. Agad kaming sumunod ni Mang Simon nang di nila nalalaman. Pagdating sa unahan, napahinto sila dahil nasa harapan na nila si Ama at ang iba pang mga tanod. Sinabi ni Ama kung saan sila pupunta. Sinabi naman ni Mang Jose na sila'y aalis na dahil mapanganib na ang lugar na to. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paniniwalaan pa itong kwento na to o maaaring kathang-isip lang. Ngunit ang kwentong ito ay isang karanasan na hindi malilimutan. Umiyak ang kanyang anak at sinabing natatakot sila. Niyakap naman ni Mang Jose ang kanyang mga anak at sinabing paalisin na sila dahil natatakot na ang mga ito. Sinabi ni Ama na marami nang naperwisyo ni Mang Jose. Sinabi pa niyang wala siyang kasalanan. Hindi umano niya maunawaan ang aming sinasabi. Alam na namin na ikaw ang balbal! Sigaw ko na agad na ikinalingon sa akin ni Mang Jose at sinabi niyang wala umano kaming sapat na basehan para paratangan sila. Nilabas namin ni Ama ang aming latigo na nagdulot sa kanila ng takot. Sinabihan ko rin ang aking mga tauhan na huwag makisali at tanging mga antingero lang ang pwedeng makatalo sa aswang. Huwag niyong idadamay ang pamilya ko. Wala silang kasalanan. Hindi pwedeng mabuhay ang mga kampo ng dilim. Alam mo yan! Sinabi niyang magkakamatayan muna kami bago namin maggalaw ang kanilang pamilya. Naghanda na kami ni Ama. Wala kaming balak na buhayin pa sila. Gusto lang namin ang katahimikan sa aming distrito. Alam naming wala silang sinaktang tao ngunit marami silang kinatay na patay. Karapatan nilang mamahinga ng maayos. Inihampas ko ang aking latigo. Maririnig pa ang bawat tunog ng latigo pag inihampas sa hangin. Kinain na ng takip silim ang lugar at nilunop na ng kadiliman. Napaatras sa mga tauhan ko nang makitang tila nagbabago ang asawa ng sepulturerong si Mang Jose. Nanlaki naman ang kanyang mata nang makita itong tila nangingisay. Niyakap niya ang asawa at sinabing labanan ng kanyang nararamdaman. Sumisigaw na si Mang Jose na paalisin na sila ng pamilya niya. Wala naman umano silang sinaktang tao. Sinabi ko na maraming naperwisyo sa ginawa nila at marami ang nanghihingi ng hustisya sa kanilang mga yumaong pamilya na kinatay nila. Nagulat kami nang itulak siya ng kanyang asawa at sinabing umalis na. Ngunit sinabi ni Mang Jose na hindi siya aalis nang hindi sila magkakasama. Ngunit pinagpilitan ng kanyang asawa na umalis na lang sila para hindi sila mapahamak. Halos ipagtulakan na niya sila habang nangingisay. Ang kanyang mga anak naman nagsisigawan na sa takot. Nagulat na lang kaming lahat nang biglang nagbagong anyo ang asawa ni Mang Jose. Naging nakakatakot siyang aswang. Napasigaw pa siya na halos naaamoy na namin ang nakakasulasok na amoy na parabang nabubulok na mga karne. Mabaho talaga ang hininga nila dahil na rin sa mga patay na kanilang kinakain. Hinawi niya mga taong nakapaligid. Nagsigawan naman sila dahil sa takot. Nagtanguan kami ni Ama. Binilinan pa niya mga tanod na bantayan ng pamilya ng balbal. Tumakbo kami papasok sa gubat. Hinabol ang asawang aswang na balbal ng sepulturero na kanyang pinakaiingatang sikreto. Sinabi ni Ama na kailangan wala akong awang patayin ng aswang nang sa ganon, di na ito makapamiktima pang muli. Naririnig ko ang tunog ng aswang na parang baboy ramong kinakatay. Mabilis din ang kanyang takbo na parabang hindi niya alintana ang mga puno sa gubat. Napahanga din ako sa aking ama sa bilis at liksi niyang kumilos. Sa kabila ng kanyang edad, nagagawa pa rin nito ang bagay na nagagawa niya nung kabataan niya. Mabilis akong tumakbo para maabutan ko ang aswang na balbal. Ngunit bigo kaming maabutan siya. Hinanap namin ni Ama. Sinuyod namin ang buong paligid ngunit ni anino ng aswang ay hindi namin nakita. Hiningal kami ni Ama. Napaupo ako sa damuhan habang nagpupunas ng aking pawis. Bumalik kami sa sementeryo. Kasalukuyan ang nasa labas ang mga tao at ang pamilya ng balbal na aswang.
Dinala namin sila sa presinto habang si Tado inutusan kong magtungo sa bahay nila Amanda. Binilinan ko siyang huwag iiwanan ng bangkay dahil maaaring balikan ito ng aswang na balbal. Nilagay muna namin sa bakanting selda ang mag-ama. Narinig ko pang sabihin ng kanyang anak na sila'y nagugutom. Sir, para nyo na hong awa. May pagkain po ba kayo dyan? Gutom na po ang dalawa kong anak. Ano bang kinakain ng mga anak mo? Tao rin? Sir, hindi po. Hindi naman po kami aswang. Sinabihan ko ang aking tauhan na bigyan ng pagkain ng mag-ama. Nahabag naman ako nang makita kung gaano sila kagutom. Halos mabulunan pa sila sa ginagawa nilang pagsubo. Napatingin sa akin si Mang Jose nang tanungin ko siya kung paano naging aswang ang kanyang asawa. Tinanong ko rin siya kung sila ay aswang din. Mga tao po kami ng mga anak ko, sir. Tanging ang asawa ko lang na si Lilia ang aswang. Lahi nila yon na ipinamana sa kanya ng kanyang mga magulang. Halos maiiyak niyang saad. Wala naman umano silang inaagrabyadong buhay, kaya mga patay lang ang kinakain ng kanyang asawa. Kaya dito rin niya napiling manirahan ay dahil malakas ang kanyang kita para buhayin ang kanyang mga anak. Nalaman ng unang bayan ng kanyang lihim. Nahuli umano ang kanyang asawa na binabakbakang nitso ng mga kakalibing lang na patay. Matagal niyang itinago ang lihim na ito sapagkat mahal niya ang asawa niya kahit paminsan di na niya masikmura ang ginagawa nito. Maging ang kanyang asawa ay hindi nito gusto ang kanyang ginagawa. Ngunit sinasagot lang nito ang tawag ng kanyang pagiging aswang. Mabuting asawa umano ang kanyang asawa kapag siya'y hindi aswang. Mapagmahal at masinop sa kanilang tahanan. Pero balang araw, maaaring makapatay rin ang asawa niyo kapag nilamo na ang kanyang utak ng pagiging aswang. Hindi ka ba natatakot para sa iyong mga anak? Napatingin siya sa kanyang mga anak na noon ay nakatulog na. Napaiyak siya habang pinagmamasdan ng mga ito. Anya, hindi rin niya kayang tanggapin kung mawawala sa kanyang mga anak. Ngunit nalalaman din umano niya na hindi sasaktan ng kanyang asawa ang kanilang mga anak sapagkat mahal na mahal niya ang mga ito. Paano kung magawa niya? Mang Jose, aswang siya. Darating ang panahon na maging buhay niyo ay magagawa niyang patayin para kainin. Patawarin niyo po ako pero bago pa man siya makapambiktima ulit, uunahan ko na po siya. Napaiyak siya. Sinabi niya na mahal niya ang kanyang asawa, ngunit mas mahal na mahal niya ang kanyang mga anak. Marahil mauunawaan naman umano ni Lilia ang kanyang pasya na mas mainam na lang na mamatay ang asawa kesa ang mga anak nila ang mawawala. Nasa ganun kaming tagpo nang bigla na lang nagsigawan ng mga tao sa labas. Nagkatinginan pa kami ni Mang Jose. Naiiyak na lang siyang napatango. Para bang sinasabi niya na handa na siyang mawala ang kanyang asawa. Ipapaunawa ko na lamang sa aking mga anak, sir. Sa pagdating ng panahon. Nang lumabas ako, nakita ko ang aswang na balbal na nakatayo sa harap ng presinto. Inihanda ko ang aking latigo. Dahan-dahan kong hinubad ang aking pang-itaas na uniforme. Nang mahubad ko ito, itinapon ko sa sahig na pinulot naman ng aking mga tauhan. Minsan pa akong napatingin kay Mang Jose na noon ay nakapikit na habang humihingi ng tawad sa kanyang asawa. Binalik ko ang atensyon ko sa balbal. Hinawakan ko mahigpit ang aking latigo habang naghahanda sa pagsugod niya. Ang aswang naman, masamang nakatitig sa akin. Inihahanda rin niya ang kanyang mga matutulis na kuko. Nakakatakot ang kanyang muka. Napakatalas ng kanyang mga ngipin na kung ikaw ay makakagat, marahil ay ikamamatay mo. Tigilan mo na to! Maawa ka sa mga anak mo! Sumigaw ang balbal. Kahit may kalayuan siya, sumasabay sa hangin ang nakakasulasok niyang hininga. Kung mahina-hina lang marahil ang sikmura mo, masusuka ka talaga sa sobrang baho. Sinabihan ko mga tauhan ko na isarado ang pinto dahil baka pumasok ang aswang at mas makapanakit pa. Maaaring madamay pa sila. Tapusin na natin ang laban na to. Patawarin mo na lang ako sa kung anong kahihinatnan ng laban natin. Saad ko sa kanya. Sumugod ako papalapit sa naturang aswang.
Sumigaw ang balbal at tumakbo papalapit sa akin. Agad ko siyang hinagupit ng latigo. Napasigaw siya dahil sa sobrang sakit na kanyang natamo. Ang sino mang aswang na tamaan nun ay tiyak na makakaramdam ng kirot at hapdi na hindi maintindihan. Dahil doon, napasigaw na naman siyang muli. Galit na galit siyang nakatitig sa akin na tila ba handa na rin akong patayin. Nag-usal ako ng panalangin na tinuro sa akin ni Ama. Matapos ko yung sambitin, bigla akong nakaramdam ng kung anong enerhiya na gumapang sa kaloob-looban ng aking katawan. Gagawin ko to hindi para sa akin, kundi para na rin sa iyong mga anak. Patawarin mo sana ako. Sumigaw ako at tumakbo pasugod sa kanya, sabay hagupit sa hawak kong latigo. Pinilit niyang gumanti, ngunit hindi siya nakasabay sa bilis ko at liksi. Tumalon ako at winasiwas ang aking armas. Tumama yun sa kanyang ulo, kaya siya napasigaw. Bumulwak ang dalawa niyang mata at napalawit ang kanyang dila dahil sa lakas ng pagkakatama. Paglingon ko sa kanya, dahan-dahan siyang napaluhod sa lupa na tila hinang-hina na. Pagtayo ko, pinulot ko ang aking latigo. Kinuha ko ang baril na nilagyan ni Ama ng bala na pangontra sa aswang at tinutok sa kanya. Nag-aalangan pa ako, ngunit siya na mismo ang nakiusap. Hindi man nakakakita, pilit niyang hinawakan ng baril at tinapat yun sa kanyang noo. Ako naman, pikit mata ko na lang ipinutok ang hawak kong baril ng 2 beses. Nasaksihan namin sa gabing yon ang sakit na naramdaman ng pamilyang naiwan ni Lilia. Sinabi ko kay Mang Jose na siya na mismo ang nakiusap na patayin ko siya. Lumuluhang napatango na lang siya bilang tugon habang yakap-yakap ang pinakamamahal niya na asawa. Nanatili si Mang Jose sa aming lugar bilang sepulturero. Ang kanyang mga anak naman nag-aaral na sa bayan sa tulong ng aming kapitan. Pinagkalooban din sila ng maayos na tahanan para maging komportable ang mga bata. Ako naman, nagpatuloy sa aking responsibilidad sa bayan at kalikasan bilang isang pulis na tagasugpo ng masasamang loob at antingero na tagatugis ng aswang.